Hello, everyone! Finally, I met you. Parang I meet you na. Kasi hindi pa tayo yata nag-meet Hindi, ever. pero ang laking tulong ninyo ever since the start ng aking mga programa. Net25 pa rin. Thank you. Let's start together! Eto na! Talaga naman hanggang ngayon nakakasaludo talaga yung mga ginagawa po ninyo sa inyong foundation. Ito po si Sir Ilak po ay may master's degree in social entrepreneurship, urban studies and planning. Grabe, kinuha mo lahat! At public administration. Siya rin po ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng Zayan Future Energy Prize na kinukonsider na Nobel Prize for Clean Water noong 2015. At mahaba pa po ang listahan. Mauubusan po tayo ng... Proud ang parents ko. Ay, no! Talagang gumagaya yung parents mo. Woo! Mahusay ako pero... Professional student po ang tawag dyan. Yun na nga, yun na nga. Eto na. Siyempre sa mga ngayon pa lang, yung mga bata-bata, paano at bakit niyo po itinayo ang My Shelter Foundation noong 2006? Alam mo, binuksan mo yung talk mo nung Yolanda. Yes. Pero yung fact na alam na natin na lumalakas ang mga bagyo natin, 20 storms, 5 of them destructive. Ibig sabihin na lumalagpas sa 200 kilometers per hour. So, iniisip ko na, ano mangyayari sa yung mga nasa front lines, yung mga vulnerable at hindi nila alam kung anong gawin. Nasisira yung mga bahay nila. Yung mga disenyo natin ng mga bahay, 1960s pa yan. Hindi naman yan para sa mga 200 kilometers per hour. So, nagde-design yung My Shelter Foundation ng mga bamboo construction, na mga earthen construction, para ma-build nila, ginagamit nila yung mga accessible at yung mga local skills. Anong meron tayo? Yan, bamboo, soil, mga alternatibong construction. Yung panahon ng Kastila, yung mga ginagamit nilang mga materials, yung galing doon, hindi yung mga cement, steel, glass, mga isla tayo. So, kailangan natin mag-rebuild na may teknolohiya na nakalimutan na. Pero yung pinaka-importante is yung emergency lighting. Isang ginamit ko is yung tinatawag na emergency solar. Nakita ko na marami mga nakatent na kerosene ang ginagamit. Yung mga bata paikot-ikot, nasusunog. Marami kang nakikita ng third degree. Or nasusunog yung tent. Pangalawa doon is yung mga babae na pumupunta sa kampo para kumuha ng pagkain o mga pera. Papunta sa public sa tent, nagkakaroon ng robbery o higit pa. Siyempre, crime against women. Mobile charging, wala ka makuha. So, gumawa kami ng, imbis na maghintay ng 5 months na imported, gawin mo na lang using local technology. Kaya yan yung naging start ng Liter of Light. Sino ang katulong nyo rito, dito sa Liter of Light project ni po ninyo? Meron pa kayong mga collaborators or kayo yung ng initiative? Actually, yung solar, hindi siya bago. Pero yung ginagawa nila is sinusunog nila sa mga factory dahil mass production, di ba? Pero hindi mo maayos yun sa field. Ibig sabihin, pag nasira, itatapon mo. Kaya yung Liter of Light, yun ang ginagawa namin by hand para sa isang screwdriver lang, mapalitan mo yung mga pyesa, yung LED, gawa sa mga, yung LED 12 volts ng motor. Kasi motor, common yan eh. Pumunta ka sa bawat village, may nagbebenta ng mga parts ng motor. So, mga MOSFET. So, ginawa namin na within 1 week, makakilos kami na thousands ang makagawa ng solar light. So, yun yung maganda doon na nakita namin na bawat tao ay pwedeng tumulong sa amin na magbigay ilaw magbigay ng liwanag sa dilim. Magbigay ng Tama ka doon. Okay. Saang lugar na po sa Pilipinas nakarating itong inyong proyekto, itong inyong advokasya tungkol sa Liter of Light project? So, ang pinakamaganda dito is dahil ito'y pwede gawin ng dalawang kamay at yung local parts, yung solar powered. At madaling masundan. At madaling gawin. In 30 minutes, papakita namin mamaya, is pwede ka gumawa ng isang ilaw na in 30 minutes, 5 years po ang pwedeng lumiwanag. So, imagine in 30 minutes, yung solar, kasi ngayon, yung kerosene, yung mga babae, bumibili ng drum ng kerosene sa city, 4 hours pa sila magbabiyahe, o
sa tubig pa, di ba? Kasi mga isla tayo. Yes, opo. Tapos dadali nila, tapos ibebenta nila ng yung Patingi-tingi. Oo, patingi-tingi. Pero yung toxic pa yon. So, yeah. almost 40%, 35 to 40% ng kinikita nila, ginagamit nila para lang magkaroon sila ng ilaw. No? So, ang laki. Pero sa solar, tipid lahat yon. Pero kailangan na kaya mong ayusin. Kasi Tama yung naman. solar, nasisira Tama ang naman. battery. May nasisira talaga dyan. Oo, hindi pwedeng wala. Nangyari Lahat na naman yun. ang gamit naman sa ilak eh. Oo. Diba? Pero ayaw natin na yung konting kinita, itatapon. Yes. Di ba? So, kailangan yung repairable ho. At alam nilang i-repair. Ayan! Napakahusay! Madalas po talaga Pilipinas ang tumatanggap ng tulong kapag may mga kalamidad. Ngayon, dahil sa Liter of Light Project, tayo naman ang nagbibigay ng tulong sa ibang mga bansa. Yun ang matindi doon. In fact, 32 countries na ang natulungan ng proyektong ito at sigurado akong madadagdagan po ang saya. Alam mo, saya na copy and paste. alam mo yung sinasabi nila yung babae sa Pilipinas ay ang ilaw ng tahanan. Yes, correct. Nakita ko na sila ang nagbibigay at nagre-repair, nagme-maintain ng mga ilaw, ng street light, mobile charger. Pero bakit ang teknolohiyang Pilipino hindi maging ilaw ng mundo? Oo. Bakit yung dapat lagi tayo nag-import ng technology, may mga Sarili kakayahan tayo na pwedeng ituro sa ibang bansa. So, yun ang ginawa ko is tinuro ko sa kanila kung paano gawin yung teknolohiya na to na available parts, local skills, at green jobs. So, imbis na mag-import na yung pera lumalabas ng bansa, Yes. is dito na ang nagiging green jobs. Dito na yung tinatawag na income, yung production dito na. So yun ang ginawa namin. So halos 212 na empleyado namin, 32 countries, halos 1 milyong katao ang tinutulungan namin every year. At once again, Net25 ang unang nag-interview sa amin. Isipin mo? Galing. Tulungan lang Tulungan lang. Tulungan lang. Kailangan nagtutulungan para maipaabot yung mga tulong na pwedeng ibigay sa tao. Anong pakiramdam na yung proyektong ito ay nagsimula lang talaga sa maliit na proyekto and then now, it's all over. 32 countries. Wow. Diba? Well, ito talaga yung panahon ng Pilipino eh. Makikita mo yung kakayahan ng Pilipino is nakikita mo sa industriya. Nakikita mo sa arts. Yeah. Sa Salonga, nakita mo. Pero yung humanitarian, medyo nagrupo tayo sa lagi tayong dependent, lagi tayong tumatanggap ng tulong. Bakit hindi natin palitan yan na tayo ang benefactor? Bakit beneficiary lang tayo? Pwede naman tayo benefactor kasi marami tayong mga problema. Pero ang mga story na nakikita ng ibang bansa is yung problema lang. Hindi nakikita nila na tayo rin ang gumagawa ng solusyon, na tayo nakaka-create ng solusyon, nakakatulong sa buong mundo. So, kung makita mo to, ito sa Colombia, Uwayu. Ayan Okay, Ito yung tinatawag na Wayu tribe. Sila tapos ito, Colombia, ito mga distrito na madidilim. Africa. Ito yung mga na pumupunta ako minsan, pero maniwala ako hindi sila naniniwala na Pilipino pala ang nag-found. So pumupunta ako doon, sabi ko ako yung founder. Sabi niya, meron kang Amerikano o European na boss? Sabi ko, excuse me. Pero yung pera na nag-start nito is galing sa Pilipinas. Yung technology is galing sa Pilipinas. Yes. So minsan nag-aaway pa na hindi sila makapaniwala na kasi sanay sila sa May Pilipino. May debate. Sa sarili kong mga membro. Kala nila may dadating na sabihin natin puti. Yeah. Pero gano'n ang kakayahan ng Pilipino. Alam mo, sa totoo lang, yung during the pandemic, hindi na-realize na ang Pilipino ang pinakamalaking expat community na frontliner sa buong mundo. Totoo! Hindi na-realize na gano'n ang Filipino na yun na sa humanitarian field is napaka-importante ma-recognize tayo. Malaki lagi ang ating kontribusyon sa buong mundo. Diba? Hindi lang nangangailangan, pero yung nagbibigay, at hindi lang nagbibigay, sa ginawa natin dito is hindi natin ginawang parang patented.
itinuro namin sa kanila kung paano Galing nyo naman. sa sariling Why did you kakayahan. decide na hindi dapat patented? Well, yung inisip ko is, unang-una, nandito ako sa Pilipinas. Anong capacity ko lang. Pero kung gumawa ka ng leadership sa buong mundo, na parehong kakayahan ko, alam mo, sa Pilipinas, 13 million katao, walang May ilaw. naiyak ako. Sa ibang big naman bansa, ang heart mo. sa isang ibang bansa, 1 bilyong katao walang ilaw. Paano mo tutulungan yan? Lalo-lalo kung patented. Kung masira, tatawagan ako galing sa Mexico. Yeah. Oy, sira to. Oo, Pupunta ka ba palpak. dito? So, ginawa ko is tinuruan ko na lang sila ng mga tinatawag na light ambassadors. Yeah. Na magkaroon ng kakayahan Ang na ganda. i-replicate ako. Yeah. Ang Pilipino, Because you can't do it alone. ang Pilipino, alam mo yung bayanihan? Yes. Doon ako natuto. Imbis na ikaw ang magiging soul na may kakayahan, bakit hindi mo i-share? Kaya makakabuhat. Yung lahat ng kakayahan. Oo, yung problema, bubuhat ninyo sabay-sabay. Yes. Kaysa sa isang tao lang ang Hindi hihintayin. kaya. Hindi Oo. talaga kaya. At ang lawak ng mundo. Ang sabi ko nga is, kung kailangan ka para isolve ang problema, baka ikaw ang problema. Whoa! Wala pang caffeine. Ikaw wala. Ikaw pa nagkape na. Hindi Wala pa pang- ito nagkakape wala- si Ilang. Ang dami ng mga binubukas sa ating mga Hindi, impormasyon pero na yun. ang punto ko is, kung kaya ng Pilipino is Oo. magpalit ng mundo, Oo. bakit hindi tayo magkaroon ng general confidence na mas maraming Pilipino ang pwedeng tulungan para maging global? Marami Yeah. tayong idea, We pero can make a difference. hindi naniniwala maraming tao na ang Pilipino is pwede maging global humanitarian, Yeah. global change maker. Kailangan talaga may Mga game changers. mga game changers. Yeah. Akala nila na kailangan lagi tayong tulungan. Laging api, laging naghihirap. Laging ape, Parang laging damsel madumi, in distress. madumi, may langaw. Oo. Wala ako nakikita namang Pilipina na walang kakayahan. Sa Correct. totoo lang, mahal na mahal tayo sa buong mundo. I agree with you. Oo. I agree with you. Ako rin naniniwala na bawat Pilipino may kakayahan, may talino, may galing, may diskarte. Number 1 tayo. Sino bang binibigyan ng susi at mag-alaga ng mga anak? Bahay. Bahay, sino ba? Naiiwan dun sa bahay Kundi nila. yung pinaka-trusted. Yes. So, same thing sa humanitarian is dapat ang Filipino is also bigyan ng kakayahan, hindi maghintay ng ilang buwan, pero kakayahan dito na mag-solve ng problem kasi ang dami natin problema dito. Yung tinatawag na Super. local capacity building. May nakikita pa ba kayong patutunguhan itong proyekto ninyong ito? Ano ang bisyon na nakikita nyo dito sa ginagawa nyo? Alam mo, yung nakikita ko kasi dati is yung mga climate protest na minsan nagsasalita ang mga taga-ibang bansa Yes. tungkol sa mga nahihirapan. So, kawawa naman ang mga... Yes. Especially sa UN, laging may ganun. Hindi mali yun, pero minsan is kailangan rin natin magsalita. So, ang ginawa ko na yun is yung pinakamalaking climate action sa buong mundo. In fact, naging world record kami. Ang ginagawa ko po is sinasabay ko ang libo-libong tao na gumawa ng solar lights ng sabay-sabay. Sa ganun is makakagawa tayo ng pinakamalaking artwork sa buong mundo. Kasi Galing. alam mo ang tinatawag nila digital. Ang digital is tinatawag nila may digital gap. Kung anong ginawa natin sa Pilipinas, hindi nila nakikita sa buong mundo. Yes. Pero yung nasa mundo is kitang-kita Lagi natin sa scroll. nakikita So, actually. laging like, di ba? So, sabi ko, how can I involve thousands of Filipinos? Yes. And then later on, dinala ko sa buong mundo. Yes. Gumawa ng mga largest artworks in the world. Yes. So, yun. Ginawa ko parang digital, parang solar billboard na bawat tao isang ilaw. Ginawa namin ang pinakamalaking flag ng Pilipinas sa buong mundo sa Luneta Park. Gumawa kami ng sa pyramids ng Egypt. Gumawa rin kami ng artwork. So kami ngayon ang pinakamalaking tinatawag na climate artist sa buong mundo. Galing. Bakit namin ginawa yun? Is because pagkatapos, kukunin namin lahat ng ilaw na yun at i-donate namin. Galing. Hindi yung artwork na pagkatapos Display lang. Pagkatapos ng rock concert, sasabihin, "Oy, salamat sa inyo. Oy, balik kayo next year." Hindi ganoon. Kailangan namin na yung ginamit namin, walang Sustainable. walang waste, Walang waste. sayang. Oo, so yun. Sila, marami pa po. Hi! Sumama naman! Dala na, bro!
Net25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya. Mwah.